Now, the third step ng pagbibigay ng Diyos sa atin ng Word of God is the illumination. So, ano ba yung illumination? Pinagliwanag. Okay? So, bakit mahalaga yung illumination? Sapagkat tayo mga tao is bulag. Bulag tayo. Kung walang illumination, walang masisave. Kung hindi liliwanagin ng Diyos, kung hindi isusulat ng Diyos mismo sa ating mga puso, yung mga kapangyarihan, yung mismong mga Word of God, hindi ito makakarating sa atin. So, ibig sabihin, yung revelation, binigay ng Diyos sa tao yung salita. Okay? Yung pangalawa, yung inspiration, in-inspire niya ito. Ibig sabihin, perfecto ito. Ito'y hiningahan niya. Ngayon, kompleto na yun dun. Perfect na yun dun. Ang problema na lamang, paano ito papasok sa puso natin? Kasi, magtataka ka, bakit ang daming mga tao nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng Biblia, ang gagaling na nila magsalita, pero hindi pa rin nila tunay na naunawaan ang Biblia. Alam mo kulang, illumination. So, yung tatlong yun yung steps kung papaano nakarating sa atin ang Word of God. Okay, punta naman tayo dito sa what great personalities have said about the Bible. So, marami pong mga tao na nagsasabi na ang Biblia ay sulat lamang daw ng tao at hindi ito dapat paniwalaan. Well, kung ganun, bakit mismong mga dakilang tao, mga kilalang tao ang nagsasabi na naniniwala sila sa Bible at pinaglalaban talaga nila na ang Biblia ay napaka-importante sa buhay ng tao. Isang example, United States presidents. Mga presidente ng ibang bansa. Presidente sa US, kagaya ni George Washington, anong sabi niya? It is impossible to rightly govern the world without the Bible. Imposible na pamunuan mo ang mundo na wala ang Biblia. Andrew Jackson, that book, sir, is the rock on which our republic rests. Ibig sabihin yung Biblia mismo, diyan nakasalig ang aming republika. Kung wala yan, magigiba ang aming government. Sabi ni Abraham Lincoln, but for this book, we could not know right from wrong. I believe the Bible is the best gift God has given to men. Kahit mismo si Abraham Lincoln nagsasabi na ang pinakang dakilang regalo ng Diyos sa tao ay itong Bible. Ang world leaders, sabi ni Winston Churchill, we rest with assurance upon the impregnable rock of the Holy Scripture. Mga generals, kagaya ni Douglas MacArthur, believe me, sir, never a night goes by, be I ever so tired, but I read the Word of God before I go to bed. General na po yan ng United States. Talagang pinapahalagahan na ang Bible. Minsan, mga tao, kung sino-sino lang naman mga tao dyan, kung makapagmayabang, na sinasabi na yung walang kwenta yung Bible na yan, hindi ako naniniwala dyan. Sino ka ba? Itong mga dakilang tao ay pinapahalagahan, matatalinong tao, pinapahalagahan ang Biblia. Kaya hindi mo totoo yung yung pag ikaw daw ay nagbasa niyan, ikaw ay mabobobo, ikaw daw ay mababaliw, It's far from the reality. Ito pong mga taong ito, they are great men. And yet, binigyan nila ng utmost importance ang Bible sa mga buhay nila. Mga scientists, kilala niyo ba to? Si Sir Isaac Newton. Sabi niya, we account the scriptures of God to be the most sublime philosophy. I find more sure marks of authenticity in the Bible than any of the profane history whatsoever. Mas naniniwala pa daw siya sa Bible na mas totoo ito kaysa sa kung ano pang mga history na ginawa lamang ng tao. Isaac Newton, Sir Isaac. Sabi ni Michael Faraday, why will people go astray when they have this blessed book to guide them? Mga lawyers, kagaya ni Daniel Webster, sabi niya, I believe the scriptures of the Old and New Testament to be the will and the word of God. Benjamin Franklin, young men, my advice to you is that you cultivate an acquaintance with a firm belief in the Holy Scriptures. Yun, mga matatalino at mga dakilang tao na yan, mga abogado pa, ina-advise tayo na basahin, ang Biblia, ito ang mag-aayos ng ating mga buhay.